Isang sampal, isang kahihiyan sa harap ng daan-daang tao. Habang suot ko ang uniforme ng isang katulong, itinakwil ako ng asawang ipinaglaban ko. Isang basura na marunong lang maglaba ang kailangan ko. Hindi isang asawang kahihiyan ng pamilya, sabi ni Carlos. Pero hindi nila alam, ang bangkong kinakapitan nila ay pag-aari ng babaeng tinapak-tapakan nila ngayon. Ako si Mirelda Valmonte at sisiguraduhin kong bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay babayaran ninyo ng buong imperyo nyo. Sino nga ba ang tunay na pulubi sa ating dalawa? Isang basura na marunong lang maglaba ang kailangan ko. Hindi isang asawang kahihiyan ng pamilya. Ang mga salitang ito mula kay Carlos ay mas matalim pa sa anumang patalim na bumaon sa aking pandinig. Kasabay ng mabilis at malakas na pagtama ng kanyang palad sa aking kaliwang pisngi. Ang impact ng kanyang kamay ay lumikha ng isang tunog ng pagbagsak ng laman sa laman na nagpatahimik sa buong engranding ballroom ng hotel sa Makati. Ramdam ko ang pag-init ng aking balat, ang pagtibok ng ugat sa aking mukha, at ang dahan-dahang paglabo ng aking paningin habang ang paligid ay unti-unting napapalitan ng mga bulungan ng mapanghusgang mga panauhin. Sa malaking LED screen sa likod ko, paulit-ulit na ipinapalabas ang isang malabong video na sadyang kinuha sa madilim na anggulo, na nagpapakita sa akin na tila may kayakap na ibang lalaki. Hindi nila alam, hindi nila gustong malaman na ang lalaking iyon ay si Isaac, na nag-abot lamang sa akin ng mga gamot para sa aking iniindang sakit. Pero sa harap ng mga De Castro, ang katotohanan ay walang puwang kapag ang dangal na nila ang nakataya. Yumuko ako at doon ko nakita sa sahig ang nagkalat na kare-kareng niluto ko ng halos 6 na oras. Ang bango ng mani at bagoong na paborito ni Doña Severina ay humahalo na ngayon sa amoy ng mamahaling pabango at alak sa loob ng silid. Iyon ang putahing pinagpuyatan ko, ang putahing tinuunan ko ng pansin, kahit pa kumikirot ang aking likod at namamanhid ang aking mga kamay sa paglilinis ng buong bahay bago ang pagtitipon na ito. Suot ko pa rin ang uniforme ng isang katulong, isang manipis na tela na tila sadyang ipinasuot sa akin ni Doña Severina upang ipakita sa lahat kung nasaan ang tunay kong lugar sa pamilyang ito. Habang ang lahat ay nakasuot ng seda at brilyante, ako ay nakatayo doon, puno ng mantsa ng sarsa at pawis, ang tanging asawang itinuturing na alila. Dahan-dahang lumapit sa akin si Doña Severina. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang nakakatakot na ritmo ng awtoridad. Huminto siya sa aking tabi, sapat na malapit upang maamoy ko ang kanyang paboritong pabango na tila nanunukso sa aking kahinaan. Iniyuko niya ang kanyang ulo at bumulong sa aking tenga. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging nagdadala ng kamatayan sa aking pag-asa. Isang aso ang marunong tumanaw ng utang na loob, Mirelda, pero ikaw, mas masahol ka pa sa hayop. Ang pamilyang ito ang sumagip sa iyo mula sa kanal ng kahirapan, pero heto ka. Binababoy ang apelyidong ibinigay namin sa iyo. Huwag mong kalilimutan. Kung wala kami, ikaw ay wala ring halaga. Ang bawat salita niya ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa aking puso. Ang hapdi ng sampal ni Carlos ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na pakiramdam sa loob ng aking dibdib, isang pagvunid ng aking buong pagkatao. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod, ang panunuyo ng aking lalamunan, at ang bigat ng bawat luhang pilit kong hindi pinalalabas sa aking mga mata. Ang porselanang platong bitbit ko kanina ay nagkapit pira-piraso na sa sahig, gaya ng aking mga pangarap na mabuo ang pamilyang ito sa pamamagitan ng pagmamahal at sakripisyo. Tumingin ako kay Carlos, umaasang makakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan o pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lang
ay ang isang lalaking puno ng pagkamuhi, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking katahimikan at kalayaan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom pa rin, tila handa pang magpakawala ng isa pang dagok kung magtatangka akong magsalita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mga tao, ang tugtog ng biolin sa background, at ang kislap ng mga chandelier ay tila naglaho. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng karamihan, hubad ang kaluluwa sa harap ng kanilang pangungutya. "Umalis ka na," utos ni Carlos, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya sa harap ng dambana. "Huwag mong dungisan ang gabi ng aking ina ng iyong presensya. Bumalik ka sa lungga mo at hintayin mo ang hatol ko sa iyo." Tumalikod ako nang hindi tumitingala. Ang bawat hakbang ko palayo sa ballroom ay tila isang paglalakad patungo sa sarili kong libingan. Habang hinihila ko ang aking mga paa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas masakit pa sa sampal, mas mapait pa sa mga insulto ng aking biyenan. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ng isang utang na hindi naman ako ang nangutang? Hanggang kailan ko hahayaan na ang aking halaga ay diktahan ng isang apelyidong kailanman ay hindi ako itinuring na kabilang? Ang malakas na buhos ng ulan ay tila mga latigo na humahampas sa aking katawan habang nakatayo ako sa harap ng mataas at matibay na tarangkahan ng mansyon ng mga De Castro. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa semento ay lumilikha ng isang malungkot na himig na sumasabay sa panginginig ng aking mga balikat. Hindi ako pinagbuksan ng gwardiya sa pangunahing pinto. Sa halip, itinuro niya sa akin ang madilim at maputik na daan patungo sa likuran, ang lagusan para sa mga katulong at sa mga taong hindi nararapat makita sa harap ng bahay. Habang hinihila ko ang aking basang katawan patungo sa service entrance, ang bawat hakbang ko ay tila paghatak sa isang kadenang gawa sa bakal. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa aking buto, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman ko mula sa lalaking tinawag kong asawa. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling disinfectant at ang nakabibinging katahimikan ng isang bahay na walang pag-ibig. Napatingin ako sa aking mga kamay na kulubot na dahil sa pagkakababad sa ulan. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang aking alaala 10 taon na ang nakalilipas. Nakikita ko ang aking sarili sa isang madilim na pasilyo ng ospital, amoy gamot at punong-puno ng desperasyon. Doon, habang nakaratay ang aking ina at wala na kaming matakbuhan, matapos pumanaw ang aking ama sa isang trahedya sa dagat, dumating si Carlos. Inabot niya ang kanyang kamay, may dalang pangako ng kaligtasan. "Huwag kang mag-alala, Mirelda. Ako ang bahala sa lahat," sabi niya noon. Ang aking murang isipan ay naniwala na siya ang anghel na ipinadala ng langit upang sagipin kami mula sa pagkakalubog. Ang utang na loob na yon ang naging matibay na tanikalang pumipigil sa akin na lumaban, kahit paunti-unti na akong dinudurog ng pamilyang ito. "Huwag kang tumayo lang dyan na parang basang sisiw." Ang boses ni Doña Severina ay pumutol sa aking pagmumuni-muni. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan, suot ang kanyang silk robe at hawak ang isang mamahaling abaniko. Ang mga gown na ginamit namin kanina ay nasa laundry area na. Ayaw kong ipasok yan sa washing machine dahil masisira ang mga beads at lace. "Labhan mo yan gamit ang iyong mga kamay. Ngayon din, pero mama, gabi na po at masama ang pakiramdam ko." Mahina kong tugon. Ang aking boses ay tila isang pakiusap na malunod na lamang sa ulan. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa akin. "Ang pagod ay nawawala, Mirelda, pero ang kahihiyang idinulot mo sa amin sa hotel ay habang buhay naman siya. Magpasalamat ka at hinayaan ka pa ni Carlos na bumalik dito. Kung ako ang masusunod, nasa kalsada ka na ngayon
kasama ng mga basura. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Sa loob ng laundry area, ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilyang aandap-andap. Inilapag ko ang malalaking gown sa semento. Ang bawat pagkuskus ko sa tela ay tila pagkuskus din sa aking sariling dangal. Ang bula ng sabon ay humahapdi sa mga sugat sa aking daliri. Mga sugat na hindi na nagkaroon ng pagkakataong gumaling dahil sa walang katapusang gawaing bahay. Ang bawat pagpisil ko sa mabigat na tela ay nagpaparamdam sa akin ng bigat ng aking buhay. Isang buhay na nakalaan para sa pagsisilbi sa mga taong walang ginawa, kundi maliitin ako. Isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Aling Rosa, ang matandang katulong na tanging nakakaunawa sa akin, ay dahan-dahang lumapit. May bitbit siyang maliit na tasa ng mainit na tsa. Walang salita niyang inilapag ito sa tabi ko at hinaplos ang aking likod. Ang init ng kanyang palad ay tila isang munting sulyap ng sikat ng araw sa gitna ng bagyo. Napatingin ako sa kanya at sa isang saglit, nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Isang awang hindi ko matanggap dahil lalo nitong ipinapaalala sa akin kung gaano ako kawawa. Salamat, Aling Rosa, bulong ko. Mag-iingat ka, Mirelda. Mahina niyang sagot bago mabilis na umalis dahil sa takot na mahuli siya ni Doña Severina. Nang matapos ko ang huling gown, ang aking katawan ay tila bibigay na. Paakyat na sana ako sa aking kwarto nang mapansin kong bukas ang pinto ng study room ni Carlos. Ang liwanag na lumalabas mula sa loob ay tumatama sa madilim na pasilyo. Akmang lalampas na ako nang marinig ko ang pangalan ko, kasunod ng boses ni Veronica na puno ng tamis at lason. Carlos, kailangan na nating makuha ang pirma niya. Malapit na tayong mabaon sa utang at ang De Castro Bank ay hindi na makakayanan ang susunod na buwan. Kapag nakuha natin ang mana niya mula sa mga Balmonte, malilinis natin ang lahat ng gulo ko sa pondo. Sabi ni Veronica. Napatigil ako sa paghinga. Ang aking puso ay tila tumalon sa aking lalamunan. Ang mana ko? Alam ba nila ang tungkol sa aking tunay na pagkakakilanlan? Huwag kang mainip, Veronica. Sagot ni Carlos. Ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Gagawin ni Mirelda ang kahit anong iutos ko. Naniniwala siyang buhay niya ang utang niya sa akin. Isang pirma lang at makukuha natin ang lahat ng kailangan natin. Hahayaan ko lang siyang manatili sa hirap ng ilang araw pa para mas lalo siyang maging masunurin. Napahawak ako sa pader upang hindi matumba. Ang bawat salitang binitawan ni Carlos ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa huling hibla ng aking pagtitiwala. Ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay ay hindi pala tagapagligtas, kundi isang maninila na naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang ubusin ako. Bumalik ako sa aking kwarto nang hindi lumilikha ng anumang tunog. Ang aking mga mata ay tuyo na sa sobrang sakit. Sa dilim, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Isaac. Ang lalaking sinampal ni Carlos dahil sa isang maling akala. Ano nga ba ang katotohanang itinatago nila sa akin tungkol sa nangyari sa ospital? 10 taon na ang nakalilipas. At sino nga ba talaga ang nagligtas sa aking buhay? Ang bawat kirot sa aking mga daliri ay tila isang paalala ng aking kawalan ng halaga sa bahay na ito. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang panibagong yugto ng pagtitiis. Habang inihahanda ko ang almusal, ang aking mga kamay na namamaga at mapula-mula sa magdamag na paglalaba ay pilit kong itinatago sa ilalim ng suot kong apron. Actually, Mirelda, dapat ay matuto kang maging masunurin. Ang boses ni Veronica ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa aking sistema. Pumasok siya sa kusina na parang isang reyna, suot ang kanyang mamahaling corporate attire. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Tita Severina at Carlos,
Baka hanggang ngayon ay naghahalukay ka pa rin ng basura sa kung saang eskinita. Isang hamak na tagapamahala lang ng bodega ang tatay mo. 'Di ba? You should be grateful na naging bahagi ka ng pamilyang ito, kahit pa bilang asawang palamuti lang. Hindi ako kumibo. Ipinagpatuloy ko ang pag-aayos ng mga plato, bagamat ang bawat salita niya ay tila isang sampal na hindi natatapos. Ang gaslighting na ito, ang paulit-ulit na pagpapaalala sa akin na utang ko ang aking hininga sa kanila, ay ang invisible na rehas na nagpapakulong sa akin. Nang bumaba si Carlos, ni hindi niya ako tinapunan ng tingin. Ang kanyang mukha ay parang isang pader ng yelo na walang anumang bitak. Inilapag ko ang kanyang kape sa harap niya, umaasang mahahawakan ko kahit ang dulo ng kanyang daliri. Ngunit mabilis niyang inilayo ang kanyang kamay na tila ba ako ay may nakahahawang sakit. "Don't expect me to sleep in our room tonight," sabi ni Carlos habang binabasa ang kanyang dyaryo. "The sight of you reminds me of the embarrassment at the party. You stay in the guest room downstairs. Doon ka nararapat, malapit sa quarters ng mga katulong. Ang sakit ay nanunuot sa aking lalamunan, ngunit pinigil ko ang aking sarili na mabulunan sa sariling pighati. Tumalikod ako at naglakad patungo sa study room upang maglinis, ang tanging paraan upang makatakas sa kanilang mapanghusgang mga mata. Habang dinadamot ko ang mga kalat na papels sa ilalim ng kanyang mesa, isang asul na folder ang kumuha ng aking atensyon. Bahagya itong nakabukas, tila sadyang iniwan sa pagmamadali. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ang mga pulang marka sa bawat pahina. Ang De Castro Bank, ang institusyong ipinagmamalaki nila bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay nasa bingit ng bangkarote. Ang mga utang ay umaabot na sa bilyon-bilyong piso at ang tanging paraan upang maisalba ito ay ang isang malaking kapital mula sa isang labas na investor. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang isa pang dokumento. Ang aking pangalan, Mirelda Balmonte, ay nakasulat sa isang draft ng kasunduan para sa isang emergency asset transfer. Bakit kailangan nila ang aking pangalan? Bakit kailangan nila ang isang babaeng itinuturing nilang basura upang isalba ang kanilang imperyo? Narinig ko ang mahinang pag-usog ng porselanang tasa sa sahig ng kusina. Mabilis kong ibinalik ang folder at lumabas ng kwarto. Sa gitna ng pasilyo, nakasalubong ko si Aling Rosa. May hawak siyang maliit na tray na may mainit na kape at isang piraso ng tinapay. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakakakita, bago niya dahan-dahang inabot sa akin ang tasa. "Uminom ka muna, iha." Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. "Alam kong hindi ka pa kumakain, huwag mong hayaang ubusin kanila." Ang munting act of kindness na ito ang bumasag sa aking matitigas na damdamin. Sa isang sandali, naramdaman ko ang init ng kape na dumadaloy sa aking katawan. Tila ba ito ay isang yakap na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang golden moment na ito, ang malasakit ng isang kapwa-alila, ang nagpaalala sa akin na tao pa rin ako, kahit gaano pa nila ako ituring na hayop. Bago matapos ang araw, habang inililigpit ko ang mga sapatos ni Carlos sa foyer, isang maliit na sobre ang nakasingit sa ilalim ng pintuan. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging ang aking pangalan lamang ang nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Binuksan ko ito nang may halong kaba. Sa loob ay may isang maliit na piraso ng papel na may iisang pangungusap na nagpabago sa tibok ng aking puso. "Hindi si Carlos ang nagbayad ng hospital bills ng nanay mo, 10 taon na ang nakalilipas. Niloko ka nila, Mirelda. Magkita tayo." Ang papel ay tila nag-aapoy sa aking palad. Kung hindi si Carlos ang nagligtas sa amin, sino? At bakit hinayaan ni Carlos na maniwala ako sa kasinungalingang ito sa loob ng isang dekada? Ang pasasalamat na nagtali sa akin sa bahay na ito
ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding galit at isang nakagigimbal na pagdududa. Sino ang taong ito na nagpadala ng sulat? At ano pa ang ibang mga lihim na itinatago ng mga De Castro sa likod ng kanilang mararangyang apelyido? Ang lumang simbahan ng San Agustin ay balot ng bango ng natutunaw na kandila at amoy ng antigong kahoy, isang dambana ng katahimikan sa gitna ng magulong lungsod. Sa loob ng madilim na sulok, malayo sa mga debotong nakaluhod, mabilis ang pagtibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ko sa malamig na sahig na bato ay tila isang pagtataksil sa pamilyang pinagsilbihan ko ng isang dekada. Ngunit ang lihim na hawak ko ay mas mabigat pa sa anumang kasalanan. Sa dulo ng isang mahabang bangko, nakita ko ang isang pamilyar na likod. Si Isaac. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo. Ang kanyang tindig ay matuwid, ngunit may bakas ng kalungkutan. Nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumambot. Isang ekspresyong matagal ko nang hindi nakikita mula sa sinuman sa bahay ng mga De Castro. Mirelda, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa aking pagod na pandinig. Salamat at dumating ka. Walang imik akong naupo sa kanyang tabi. Inabot niya sa akin ang isang lumang piraso ng papel, naninilaw na sa luma at may mga tupi sa gilid. Ito ang hinahanap mo, ang orihinal na resibo mula sa Makati Medical Center. 10 taon na ang nakalilipas. Nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ang nakasulat. Ang halagang nakasaad ay eksaktong halaga ng operasyon ng aking ina. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng payor, hindi pangalan ni Carlos ang nakasulat. Isa itong anonymous na donasyon mula sa isang account na nakapangalan sa isang foundation na pag-aari ng aking yumaong ama na pinamahalaan ni Isaac noon. Si Carlos, pinalabas niyang siya ang nagbayad. Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig dahil sa bigat ng emosyon. Sabi niya, isinanlan niya ang kanyang mga ari-arian para iligtas ang nanay ko. Dahil doon, ibinigay ko ang lahat. Ang kalayaan ko, ang pangarap ko, ang sarili ko. Ginamit niya ang pagkakataong iyon dahil alam niyang wala kang ibang matatakbuhan, Mirelda. Sabi ni Isaac, dahan-dahan niyang inabot ang aking mga kamay na nakapatong sa aking hita. Napansin ko ang kanyang pagtigil nang makita niya ang mga magagaspang na balat, ang mga sugat mula sa pagkukuskos ng labada, at ang pamamaga ng aking mga kaso-kasuan. Ito ang golden moment na tila nagpatigil sa mundo. Hinawakan ni Isaac ang aking mga kamay nang may matinding pag-iingat. Tila ba ako ay isang mamahaling porselana na malapit nang mabasag. Ang mga kamay na ito, hindi ito nararapat sa ganitong uri ng hirap. Pinoprotektahan ko ang katotohanan ito dahil sa pangako ko sa tatay mo, pero hindi ko na kayang panoorin kang unti-unting namamatay sa piling nila. Ang pagsisisi ay bumaha sa aking dibdib. 10 taon akong nabulag ng maling utang na loob. Ang bawat sampal, bawat ininsulto, at bawat gabing ginugol ko sa paglilingkod ay tila mga selyo sa isang kontratang binuo sa kasinungalingan. Nang bumalik ako sa mansyon, ang galit ay tila isang apoy na dahan-dahang nagliliyab sa aking mga ugat. Nakita ko si Carlos sa sala, kampanteng umiinom ng wine habang nanonood ng balita. Carlos, kailangan nating mag-usap. Sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa dati. Lumingon siya ng may pagkabagot. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag mo akong iistorbuhin? At bakit ganyan ang ayos mo? Saan ka nanggaling? Sino talaga ang nagbayad ng hospital bills ni Nanay Carlos? Sabihin mo ang totoo. Direktang tanong ko. Tumayo si Carlos. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Anong klaseng tanong yan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganyan ang isasumbat mo? Kung hindi dahil sa akin, namatay ang nanay mo sa bangketa.
Huwag kang magmagaling, Mirelda. Ang buhay mo ay utang mo sa akin at habang buhay mo itong babayaran. Sinungaling, bulong ko. Bago pa siya makasagot, ang pinto ng library ay bumukas ng malakas. Lumabas si Doña Severina. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit. Nakita niya ang hawak kong lumang dokumento na pilit kong itinatago sa likod ng aking balabal. Anong hawak mo, Mirelda? Ang kanyang boses ay tila isang hagupit ng latigo. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang papel mula sa aking kamay bago pa ako makaiwas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang resibo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas lalong nakabibingi. Tila isang bagyong nagtitipon ng lakas bago ang tuluyang paghampas. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Doña Severina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Sino ang nagbigay nito sa'yo? Tumitig ako ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi na mababakas ang takot na dating nananahan doon. Ngunit sa likod ng aking tapang, alam kong ang gabing ito ang magiging mitya ng isang mas malaking panganib. Akin na yan. Wala kang karapatang magkaroon ng anumang lihim sa pamamahay na ito. Ang sigaw ni Doña Severina ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Bago pa ako makakilos, naramdaman ko ang mabilis at marahas na paghablot niya sa aking kamay. Ang lumang resibo, ang kaisa-isang piraso ng katotohanan na nag-uugnay sa akin sa dangal ng aking ama, ay nayupi sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakakuyom. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat nang maramdaman ko ang matitigas na daliri ni Carlos na bumaon sa aking braso. Hinila niya ako ng buong lakas, patungo sa hagdanan, pababa sa basement, kung saan matatagpuan ang madilim at maalikabok na bodega. Ang bawat hakbang ko sa malamig na semento ay tila paglapit sa sarili kong piitan. Ang tunog ng mabigat na pintong bakal na tumatama sa hamba nito ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasunod ng pag-ikot ng susi sa kandado na naghudyat ng aking pagkakakulong. Sa loob ng bodega, ang hangin ay amoy lumang papel at amag. Walang bintana, tanging isang maliit na bumbilya sa kisame ang nagbibigay ng madilaw at aandap-andap na liwanag. Napaupo ako sa sahig, ang aking mga tuhod ay nangangatog habang pinagmamasdan ang mga anino sa pader. Naririnig ko ang mahinang paglakad ng mga daga sa itaas ng mga lumang kahon, isang tunog na tila nanunokso sa aking pag-iisa. Makalipas ang ilang oras, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Severina kasunod si Carlos. May hawak silang isang makapal na folder at isang ballpen na tila isang sandata sa ilalim ng malamlam na ilaw. Mirelda, tapusin na natin ang kahibangan mong ito. Ang boses ni Doña Severina ay kalmado na. Ngunit mas nakakatakot ang lamig nito. Ang bangko natin ay nangangailangan ng pondo. Pipirmahan mo ang pagsasanla sa lumang bahay ng iyong ina sa Cebu. Yun lang ang tanging paraan para mabayaran mo ang lahat ng nagastos namin sa'yo sa loob ng 10 taon. Hindi. Iyon na lang ang natitira sa alaala ng mga magulang ko. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at galit. Huwag niyo naman pong kunin pati ang huling hantungan ng aking dangal. Tumingin ako kay Carlos, umaasang may kaunting habag na natitira sa kanyang puso. Lumuhod siya sa harap ko, hinawakan ang aking mga balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pag-ibig. Gawin mo na ito, Mirelda, para sa ating dalawa rin ito. Ang kanyang gaslighting ay tila isang malambot na unan na pilit akong nilulunod. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo hahayaang mapahiya ang pamilya ko. Isang pirma lang, at itatapon ko ang resibong iyon. Kalilimutan ko ang lahat ng kasalanan mo at ituturing kitang tunay na asawa muli. Please, do this for our future. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Ang pagmamahal na akala ko ay sagrado ay naging isang kasangkapan lamang para sa kanilang kasakiman. Nanginig ang aking kamay
nang abutin ko ang ballpen, ngunit bago pa ito dumapos sa papel, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng aking bulsa. Ito ang golden moment na nagpabago sa takbo ng aking isipan. Inilabas ko ang isang maliit at kupas na litrato ng aking lolo Valmonte. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe sa wikang Tagalog. Huwag mong hahayaang nakayuko ang iyong ulo dahil ang dugong nananalatay sa iyo ay dugong Balmonte. Sa isang sandali, tila bumalik ang lahat ng aking lakas. Ang alikabok sa bodega ay hindi na naging hadlang sa aking paningin. Ang lamig ng semento ay naging apoy na nagpapaalab sa aking determinasyon. Tumingin ako sa dokumento pagkatapos ay sa mukha ni Carlos na puno ng mapanlinlang na ngiti at kay Doña Severina na naghihintay na parang isang boya. Pipirma ako, sabi ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng bakal. Pipirmahan ko ang dokumentong ito. Agad na nagliwanag ang mukha ni Doña Severina, ngunit hindi niya napansin ang apoy sa aking mga mata. Hindi nila alam na ang pirmang ibibigay ko sa kanila ay hindi tanda ng aking pagsuko, kundi ang simula ng kanilang sariling pagkawasak. Ang bawat kurit ng ballpen sa papel na yon ay ang mitya na magpapasabog sa tore ng kasinungalingan na itinayo nila sa loob ng 10 taon. Hayaan na, sabi ko habang iniaabot ang folder. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Pero tandaan niyo ang araw na ito, Carlos. Tandaan niyo ang bawat segundong hinayaan niyo akong mabulok sa bodegang ito. Iniwan nila akong muli sa dilim, bitbit ang tagumpay na akala nila ay kanila na. Ngunit habang naririnig ko ang kanilang papaalis na mga hakbang, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sa ilalim ng bumbilyang aandap-andap, tinitigan ko ang litrato ng aking lolo. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa kandado ay naghudyat ng aking pansamantalang laya mula sa madilim na bodega. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa pasilyo ay tila sumugat sa aking mga matang nasanay sa dilim. Nakatayo si Carlos sa labas. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na ngayon, malayo sa galit na ipinakita niya kanina. Para sa kanya, ang pagkakuha sa aking pirma ay nangangahulugan ng muling pagbabalik ng kaayusan. Ang kaayusang siya ang Panginoon at ako ang tapat na alila. Mag-ayos ka na, Mirelda. Pinahanda ko na kay Aling Rosa ang paborito mong hapunan, sabi ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. You see, everything is better when you cooperate. We are a family again. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang kanyang likod habang siya ay naglalakad palayo, kampante sa kanyang akalang tagumpay. Pagpasok ko sa aming kwarto, ang kwartong naging saksi sa aking mga luhang walang nakarinig, ay agad kong ibinagsak ang katawan sa harap ng salamin. Doon ko nakita ang isang babaeng hindi ko na halos makilala. Ang aking buhok ay gulo-gulo. Ang aking pisngi ay may bakas pa rin ng dumi mula sa bodega. At ang aking mga mata ay tila 2 balon ng pighati na natuyo na. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong apoy na naglalayab. Kinuha ko ang isang bulak na may alcohol at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa aking mukha. Sa bawat haplos, tila tinatanggal ko rin ang maskara ng kahinaan na isinuot ko sa loob ng 10 taon. Ito ang aking golden moment. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang isang lipstick na kasing pula ng rosas sa sementeryo. Isang kulay na kailanman ay hindi ko ginamit dahil sabi ni Doña Severina ay masyado itong mapangahas para sa isang disenteng asawa. Ipinahid ko ito sa aking mga labi ng may katatagan. Ang bawat pahid ay tila isang sumpa ng paghihiganti. Hindi na ako ang Mirelda na yumuyuko. Ako na ang Mirelda na magpapatumba sa toreng itinayo ninyo sa aking mga sakripisyo. Mabilis akong lumapit sa aking cabinet at kinuha ang isang maliit na burner phone
na itinago ko sa loob ng isang lumang Biblia. Agad kong tinawagan ang numero ni Attorney Santos, ang tapat na abogado ng aking lolo sa Belmonte Holdings. Attorney, it's time. Ang aking boses ay walang panginginig, kasing lamig ng hanging amihan. Ilabas niyo na ang lahat ng ebidensya ng korupsyon sa De Castro Bank at tungkol sa bailout request na ipinadala nila sa Belmonte. Sabihin niyo sa kanila na personal na susuriin ng chairman ang kanilang mga dokumento. Nang mamatay ang tawag, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Ang pamilyang De Castro, na tumuring sa akin na isang basurang walang silbi, ay kasalukuyan palang lumuluhod at nagmamakaawa sa kumpanyang pag-aari ko nang hindi nila nalalaman. Ang perang inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay ang mismong perang pinaghirapan ng aking ama. Ang amang pinalabas nilang, hindi man lang ako nagawang protektahan. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa veranda, kung saan natanaw ko si Veronica sa garden, abala sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone. Kahit malayo, ramdam ko ang tensyon sa kanyang boses. Nalaman ko mula kay Attorney Santos na si Veronica ay matagal nang nagnanakaw mula sa sarili nilang bangko upang bayaran ang kanyang mga luho at utang sa sugal. At ang dokumentong pinapirmahan nila sa akin, iyon ang gagamitin nilang panakip-butas sa mga butas na nilikha ni Veronica. Enjoy your temporary peace, Veronica. Bulong ko sa hangin. Dahil kapag nalaman mong ang mga dokumentong ninakaw mo ay wala ng halaga, doon mo malalaman kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lupa na tinatapakan. Kinagabihan, habang ang pamilya De Castro ay nagtitipon sa hapagkainan, isang hindi inaasahang tunog ng sasakyang huminto sa harap ng mansyon ang bumasag sa kanilang pagdiriwang. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nag-abot ng isang malaking sobre sa gwardiya. Pumasok ang butler, bitbit ang sobre at inilapag ito sa harap ni Carlos. Sir, galing po sa Belmonte Holdings, emergency board meeting notice daw po. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang sobre. This is it! Ito na ang hinihintay nating bailout approval. We are saved, Mama! Sigaw niya kay Doña Severina. Ngunit habang binabasa nila ang lihim, ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Hindi ito approval letter. Isa itong patawag para sa isang investigasyon dahil sa hinalang fraudulent asset transfer. Ang mismong dokumentong pinapirmahan nila sa akin. Tiningnan ako ni Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Mirelda, may ginawa ka ba? Tumingin ako sa kanya. Dahan-dahang itinaas ang aking baso ng tubig at uminom ng walang anumang emosyon. Bakit mo ako tinatanong, Carlos? Ako lang naman ang asawa mong marunong lang maglaba, di ba? Isang basurang walang alam sa negosyo. Ang katahimikan sa loob ng dining room ay naging mas lalong mabigat. Isang lihim ang nakabitin sa hangin. Isang katotohanang malapit nang sumabog at dudurog sa kanilang lahat. Sino ang tunay na chairman ng Belmonte Holdings na haharap sa kanila sa Lunes? At kaya ba nilang tanggapin na ang babaeng sinampal nila ay ang babaeng may hawak ng kanilang huling hininga? Ang buong mansyon ng mga De Castro ay nababalot ng isang uri ng tensyong hindi maipaliwanag sa umagang yon. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na paalala na ang oras ng paghuhukom ay malapit na. Sa loob ng dining room, ang tanging maririnig ay ang marahang pagtama ng pilak na kutsara sa porselanang tasa, isang tunog na tila nagbibigay ng ritmo sa kabalisahang nararamdaman ng lahat. Carlos, ayusin mo ang iyong kurbata. We cannot afford to look weak in front of the Belmonte board. Ang boses ni Doña Severina ay gumaralgal. Isang bihirang pagkakataon na nawala ang kanyang perpektong composure. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang abala sa pagbilang ng kanyang mga alahas, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo.
Isang kabalintunaan ang humingi ng tulong sa langit habang ang kanyang mga paa ay nakatapak sa pagdurusa ng iba. Si Carlos naman ay hindi mapakali. Ang kanyang mukha ay maputla at ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang tinik. I know, Mama. Pero bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Kahapon lang ay kampante tayo na makukuha ang bailout. Why the sudden audit? Why the investigation? Sa kabilang dulo ng mesa, si Veronica ay abala sa kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumilipad sa screen. Baka may nag-leak ng impormasyon tungkol sa asset transfer. But don't worry, Carlos. Nakasecure na ang pirma ni Mirelda. We can always claim na she gave it voluntarily as her contribution to the family. Napatingin silang tatlo sa akin. Nakatayo ako sa gilid. Suot ang aking kupas na uniforme. Bit-bit ang isang tray ng sariwang prutas. Tiningnan ko sila ng isa-isa. Ang mga taong naging dahilan ng aking impyerno sa loob ng 10 taon. Ang kanilang takot ay tila isang matamis na awitin sa aking pandinig. Mirelda, ihanda mo ang aking pinakapormal na barong. Utos ni Carlos nang hindi tumitingin sa akin. At siguraduhin mong walang kahit isang lukot ang trahe ni Mama. We are leaving in an hour. Opo, Carlos. Maikli kong sagot. Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ng galit. Ngunit may lalim na hindi nila kayang arukin. Umakyat ako sa itaas upang sundin ang kanilang utos. Habang hinihimas ko ang mamahaling tela ng barong ni Carlos, tila bumalik sa aking gunita ang lahat ng gabing ginugol ko sa paglilinis ng kanyang mga gamit habang siya ay abala sa panunumbat sa akin. Ito ang aking golden moment sa gitna ng kanilang kaguluhan. Sa loob ng sikretong bulsa ng aking apron, dahan-dahan kong inilabas ang isang gintong singsing na may tatak ng pamilya Valmonte, ang tanging alaala ng aking ama na hindi nila nakuha. Isinuot ko ito sa aking daliri, naramdaman ng lamig ng ginto na tila nagbibigay ng kuryente sa aking buong pagkatao. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang alilang si Mirelda. Ako na muli ang prinsesa ng mga Valmonte. Mirelda, bakit ang tagal mo? Ang sigaw ni Doña Severina mula sa ibaba ay bumasag sa aking katahimikan. Dahan-dahan akong bumaba. Bit-bit ang kanilang mga kasuotan. Pinanood ko silang mag-ayos, magpabango, at magsuot ng kanilang mga maskara ng kapangyarihan. Ni hindi nila naisip na ang babaeng nag-aayos ng kanilang mga kwelyo ay ang babaeng sisira sa kanilang mga buhay mamaya. Sasama ka sa amin, biglang sabi ni Carlos habang nagsusuot ng relo. Kailangan ka doon para mag-verify ng pirma mo kung sakaling magtanong ang board. Pero mananatili ka sa sasakyan hanggat hindi ka tinatawag. Ayaw kong makita ka ng mga business associates ko na ganyan ang ayos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Gaya ng gusto mo, Carlos. Ang biyahe patungo sa Makati ay tila isang mahabang prosesyon patungo sa dambana ng katotohanan. Habang nakaupo ako sa harap, katabi ng driver, tanaw ko sa side mirror ang 3 De Castros sa likuran. Sila ay abala sa pagpaplano ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi alam na ang bawat salitang binibitawan nila ay itinatala na ng aking alaala para sa huling paghuhukom. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng marangyang Valmonte Tower, ang kaba sa dibdib ni Carlos ay tila naririnig ko na sa bilis ng kanyang paghinga. Ang gusali ay tila isang higanting salamin na nagpapakita ng kanilang mga dungis. Bumaba sila ng may pagmamalaki. Iniiwan ako sa loob ng mainit na sasakyan gaya ng nakagawian. Dito ka lang, huling bilin ni Carlos bago isara ang pinto. Ang marahang paglapat ng pinto ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan sa loob ng sasakyan. Ngunit nang makapasok na sila sa lobby, binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Lumabas ako at tumayo ng tuwid sa ilalim ng sikat ng araw. Tinanggal ko ang aking apron at itinapon ito sa loob ng sasakyan. Sa ilalim nito,
Suot ko ang isang simpleng itim na dress na itinago ko sa loob ng bodega. Isang damit na kasing formal ng anumang suot ni Veronica. Naglakad ako patungo sa main entrance. Ang mga gwardiya, na dati ay hindi ako binabati, ay agad na tumayo nang tuwid nang makita ang gintong singsing sa aking daliri at ang awtoridad sa aking mga mata. "Good morning, Chairman," bulong ng Head of Security habang binubuksan ang pintong kristal para sa akin. Sumakay ako sa elevator patungo sa top floor kung saan ang board meeting ay kasalukuyang nagaganap. Habang tumataas ang elevator, ramdam ko ang pagbitaw ng lahat ng sakit at sakripisyo. Ang bawat palapag na nadadaanan ko ay tila isang taon ng pagdurusa na naiiwan ko na sa ibaba. Nang bumukas ang pinto sa penthouse floor, sinalubong ako ni Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at katapatan. "The De Castros are inside, ma'am. They are trying to convince the board to release the funds. They think you are still in the car." "Let's not keep them waiting, attorney." Sabi ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan. Huminto kami sa harap ng malaking pintong kahoy ng boardroom. Mula sa loob, naririnig ko ang boses ni Carlos, nagmamakaawa at nagsisinungaling. "My wife, Mirelda, has fully consented to this. She loves our family and she wants to help save the bank. Here is her signature." Dahan-dahang itinulak ni Attorney Santos ang pinto. Ang lahat ng mata sa loob ng silid ay bumaling sa amin. Nakita ko ang mukha ni Carlos. Mula sa pagmamalaki, ito ay naging isang larawan ng matinding kalituhan at takot. Ang rosaryo sa kamay ni Doña Severina ay nalaglag sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. "Mirelda, anong ginagawa mo dito?" Nauutal na tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng isang taong nakakita ng multo. Tumayo ako sa kabisera ng mahabang mesa. Ang lugar na nakalaan para sa pinakamataas na pinuno ng Balmonte Holdings. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking labi ay dahan-dahang bumubuo ng mga salitang tatapos sa lahat. "Hindi ba't sabi ko sa iyo, Carlos? Ako ang susuri sa mga dokumentong ito." Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat isa, kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis at gumaralgal na paghinga ni Carlos. Ang bawat segundo ng katahimikang iyon ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang pagmamayabang. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa na tila naghahanap ng suporta upang hindi siya tuluyang mabuwal sa kanyang kinatatayuan. "Mirelda, ano bang pakulo ito? Lumabas ka na sa upuang yan bago pa kita kaladkarin palabas." Ang boses ni Carlos ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding kalituhan. "This is a serious business meeting. Hindi ito lugar para sa mga drama mo. Security, bakit hinahayaan ninyong pumasok ang katulong na ito?" Ngunit walang gumalaw sa mga gwardyang nakatayo sa may pinto. Sa halip, si Attorney Santos ay dahan-dahang lumapit sa akin at inilapag ang isang gintong plaque sa harap ko. Ang opisyal na selyo ng chairman ng Balmonte Holdings. "Ipinapaalala ko sa iyo, Mr. De Castro, na ikaw ang panauhin dito." Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talas na tila humihiwa sa hangin. At sa silid na ito, ako ang nagdedesisyon kung sino ang mananatili at sino ang kakaladkarin palabas. Napaupo si Doña Severina sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulay. Dahil sa mamahaling makeup ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa malaking portrait ng aking lolo na nakasabit sa likuran ko. Ang pagkakahawig namin ng aking lolo sa sandaling iyon, ang parehong tindig, ang parehong determinasyon, ay tila isang katotohanang hindi na niya kayang itanggi. "Mirelda, paano?" Bulong ni Doña Severina. 10 taon kang nanilbihan sa amin. Hinayaan mong tapak-tapakan ka namin. Bakit?
Dahil naniwala ako sa utang na loob, Mama. Sagot ko, ang salitang Mama ay lumabas sa aking bibig ng may pait. Naniwala ako na ang kaligtasan ng nanay ko ay utang ko sa inyo. Pero ang utang na loob na yon ay isang malaking kasinungalingan, hindi ba? Ginamit niyo ang aking kahinaan upang gawin akong alila habang ninanakawan niyo ang aking pamilya. Si Veronica, na kanina patahimik, ay biglang tumayo. This is preposterous. Kahit ikaw pa ang chairman, kailangan mo kaming tulungan. May pirma ka sa asset transfer. We can sue you for breach of contract. Ngunit ito ang aking golden moment. Dahan-dahan kong kinuha ang dokumentong pinapirmahan nila sa akin sa bodega. Ang dokumentong punong-puno ng mantsa ng aking mga luha at pawis. Tinitigan ko ang aking mga daliri. Wala na ang mga sugat mula sa pagkukuskos. Pinalitan na ito ng kapangyarihang muling bawiin ang lahat. Ang dokumentong ito? Tanong ko habang itinataas ang folder. Ang dokumentong nakuha nyo sa pamamagitan ng pananakot at pagkulong sa akin sa bodega? Attorney Santos, pakibasa ang legal opinion ng board tungkol dito. Ang nasabing dokumento ay idinedeklarang void ab initio dahil sa coercion at lack of valid consideration, pahayag ni Attorney Santos. At higit sa lahat, ang mga ari-ariang tinutukoy ninyo ay matagal nang inilipat ng Valmonte Holdings sa isang irrevocable trust. Wala kayong nakuha kundi isang piraso ng papel na walang halaga. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa mesa ay tila isang huling hatol. Nakita ko ang pagpatak ng pawis mula sa noo ni Carlos. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, at ang kanyang kinabukasan ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang bailout na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay tuluyan ng naglaho. Mirelda, please, let's talk about this at home. Pagmamakaawa ni Carlos, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Sinusubukang gamitin muli ang kanyang mapanlinlang na karisma. Asawa mo ako. Lahat ng ginawa ko ay para sa atin, para sa kinabukasan natin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa sementadong sahig ng boardroom ay tila isang pagbawi sa bawat sampal na tinanggap ko mula sa kanya. Huminto ako sa kanyang harapan, sapat na malapit upang makita ang takot sa kanyang mga mata. Wala na akong bahay sa piling mo, Carlos, at ang kinabukasan na sinasabi mo, ito ay para sa akin at sa alaala ng aking ama, bulong ko. At tungkol sa operasyon ng nanay ko, alam ko na ang katotohanan. Alam ko na si Isaac ang nagligtas sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang kanyang huling alas ay nakuha ko na. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng boardroom at pumasok ang ilang mga lalaking nakabarong, mga kinatawan mula sa Central Bank at mga audit investigators. Mr. De Castro, Miss Salcedo, kailangan ninyong sumama sa amin para sa investigasyon ng malawakang bank fraud at embezzlement, sabi ng opisyal. Ang huling nakita ko ay ang pagkapit ni Carlos sa aking braso. Isang huling pagtatangka na humingi ng saklolo bago siya dahan-dahang inilayo ng mga awtoridad. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, isang masakit na tanong ang nanatili sa aking puso. Saan ako magsisimulang maghilom pagkatapos ng 10 taon ng pagkabulag? Wala kang puso, Mirelda. Pagkatapos ng lahat ng pagkupkop namin sa'yo, sisirain mo lang kami ng ganito? Ang boses ni Doña Severina ay pumutok sa loob ng boardroom, puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Ang kanyang mga daliri, na dati ay marahang humahaplos sa mga mamahaling tela, ay nakakuyom na ngayon sa gilid ng mesa, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha, na laging nakataas ng may kapalaluan, ay tila isang maskara ng porselana na unti-unting nagkakalamat sa harap ng katotohanang siya ay talunan. Hindi ko siya sinagot agad. Nanatili akong nakatayo sa kabisera, pinapanood ang mga awtoridad na dahan-dahang iginagapos ang mga kamay ni Veronica. Ang tunog ng paglock ng metal sa mga pulso ni Veronica
ay tila isang huling nota sa isang malungkot na simponya ng pagkakasala. Habang si Carlos naman ay nakatitig sa akin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng takot at hindi maipaliwanag na pagsisisi. I'm sorry, Mirelda. Please, huwag naman ganito. Mag-usap tayo ng maayos. We can fix this. Ang pagmamakaawa ni Carlos ay tila isang bulong ng hangin sa gitna ng bagyo. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa niya mahawakan ang dulo ng aking damit, humarang si Attorney Santos at ang mga security personnel na tila isang pader na bakal na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking kasalukuyan. Tumingin ako sa labas ng malaking bintana ng boardroom kung saan tanaw ang nagtataas ang gusali ng Makati. Naalala ko ang lahat ng mga gabing nakadungaw ako sa bintana ng kusina ng mga De Castro. Nangangarap na sana ay matapos na ang hirap, na sana ay may dumating na sasagip sa akin. At heto na. Ang sagip na hinihintay ko ay nanggaling sa sarili kong mga kamay. Ngunit bakit sa gitna ng tagumpay na ito, tila may isang malaking butas pa rin sa aking dibdib? Bakit hindi ko maramdaman ang ganap na kaligayahan? Ito ang aking golden moment sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan kong kinuha ang panyo mula sa aking bulsa at pinunasan ng isang patak ng pawis sa aking noo. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat paghinga ko ay malalim at kontrolado. Tumingin ako kay Doña Severina na ngayon ay tila isang matandang babaeng nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Ang kanyang rosaryo ay nakalawit na lang sa kanyang kamay, tila isang walang silbing dekorasyon. Ang pagkupkop na sinasabi niyo, Doña Severina, ay isang kulungan. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng silid. At ang pagsira na sinasabi niyo ay hindi ko gawa. Kayo ang gumawa nito sa inyong sarili, sa sandaling pinili ninyong magnakaw, manlinlang, at manakit ng taong wala namang ibang ginawa kundi pagsilbihan kayo. You destroyed yourselves long before I entered this boardroom. Dinala na palabas ng mga pulis si Veronica na nagsisigaw pa rin ng mga pagbabanta. Si Carlos naman ay nanatiling nakatayo, tila isang estatwa ng pighati. Nang mapadaan siya sa aking tabi, tumigil siya sandali. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay pumasok sa aking pandinig. Nagdadala ng mga alaala ng mga sandaling akala ko ay mahal niya ako. Mirelda, did you ever love me? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi ko siya tinignan. Minahal ko ang lalaking akala ko ay nagligtas sa nanay ko. Pero ang lalaking iyon, kailanman ay hindi nag-exist. You were just a ghost I was trying to please. Nang tuluyan na silang mailabas, ang boardroom ay nabalot ng isang malalim at nakabibinging katahimikan. Ang mga board members ay dahan-dahang lumabas. Binibigyan ako ng mga tingin ng paghanga at takot. Naiwan kaming dalawa ni Attorney Santos. Lumapit siya sa akin at inabot ang isang maliit na folder. Chairman, may isa pa po kaming nahanap sa audit. Tungkol ito sa aksidente ng inyong ama, 10 taon na ang nakalilipas. May mga dokumentong nagpapatunay na ang pagkakalubog ng barko ay hindi isang aksidente lamang. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang bawat salita ni Attorney Santos ay tila isang bagong sugat na bumubukas sa aking kaluluwa. Kung hindi aksidente ang pagkamatay ng aking ama, sino ang nasa likod nito? At may kinalaman ba ang pamilya De Castro sa trahedyang nagpabago sa takbo ng aking buhay? Tumingin ako sa gintong singsing sa aking daliri, ang tanging alaala ng aking ama. Ang aking laban ay hindi pa natatapos sa pagbagsak ng bangko ng mga De Castro. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Ang balitang ibinato ni Attorney Santos ay tila isang malakas na hampas ng alon na muling nagpabagsak sa aking muling nabubuong mundo. Ang silid na kanina lamang ay saksi sa aking tagumpay ay biglang naging masikip. Tila ba ang mga pader ay dahan-dahang lumalapit upang gipitin ang aking paghinga. Ang bawat salita sa ulat ng audit
ay tila isang matalim na bubog na bumaon sa aking pandinig, nag-iiwan ng sugat na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ko mula sa mga De Castro. Hindi maaring maging aksidente lamang ang lahat, Chairman. Ang boses ni Attorney Santos ay puno ng seryosong tono habang inililipat niya ang mga pahina ng luma at naninilaw na maritime log. Ang makina ng barko ay sadyang kinalikot bago ito pumalaot. At ang pinakanakababahala, ang huling taong nakita sa engine room bago ang pagsabog ay isang lalaking matagal nang nasa payroll ng pamilya De Castro. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang aking ama, ang lalaking walang ibang hangad, kundi ang protektahan ang aming pamilya at ang kabuhayan ng libu-libong tao, ay pinaslang dahil lamang sa kasakiman. Ang bawat gabing iniyak ko ang kanyang pagkawala, ang bawat dasal na inalay ko para sa kanyang kaluluwa, ay may kaakibat palang malupit na katotohanan na hindi ko kailanman inakala. Dahan-dahan kong kinuha mula sa aking bulsa ang isang maliit at kupas na pocket watch. Ito ang tanging gamit na nakuha mula sa mga labi ng barko, ang huling hawak ng aking ama. Ang salamin nito ay may lamat at ang mga kamay nito ay tumigil na sa pag-ikot sa eksaktong oras ng pagsabog. Ito ang aking golden moment sa gitna ng bagong unos na ito. Hinaplos ko ang malamig na metal, nararamdaman ng gasgas na iniwan ng dagat at apoy. Sa sandaling iyon, tila narinig ko ang mahinang boses ng aking ama na bumubulong sa hangin. Nagpapaalala sa akin na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi tungkol sa katotohanan. Attorney Santos, kailangan nating malaman kung sino ang nag-utos. Bulong ko. Ang aking boses ay basag, ngunit may lalim ng determinasyon. Hindi sapat na mabulok sila sa kulungan dahil sa pagnanakaw. Kailangan nilang pagbayaran ng dugong dumanak. Bago pa makasagot ang abogado, ang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Hindi ang mga pulis, kundi si Isaac ang pumasok. Ang kanyang muka ay balot ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa akin. Lumapit siya nang walang pag-aalinlangan, binaliwala ang formalidad ng silid. Mirelda, narinig ko ang nangyari, sabi ni Isaac. Ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Are you okay? I know this is a lot to take in. Isaac, ang tatay ko. Ang tanging nasabi ko bago tuluyang bumigay ang aking depensa. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay isa-isang pumatak. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding pangungulila at galit. Lumapit si Isaac at hinayaan akong sumandal sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang kanlungan sa gitna ng malupit na mundong ito. Ang amoy ng kanyang damit, isang halo ng kape at bagong labang tela ay nagbigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Ngunit sa likod ng aking pasasalamat, isang bagong kaisipan ang pumasok sa aking isipan. Ang mist of distrust ay muling lumitaw. Kung si Isaac ay palaging nasa tabi ng aking ama noon, ano nga ba ang alam niya tungkol sa gabing iyon? Alam mo ba? Tanong ko habang dahan-dahang humihiwalay sa kanyang yakap. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, naghahanap ng anumang bakas ng kasinungalingan. Isaac, alam mo ba na hindi aksidente ang pagkamatay ni Papa? Napatigil si Isaac. Ang kanyang mga mata ay panandaliang kumurap at ang kanyang panga ay tumigas. May isang anino ng lungkot at isang bagay na hindi ko maipaliwanag ang dumaan sa kanyang muka. I have been looking for the proof for years, Mirelda. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pait. Kaya ako lumapit kay Carlos noon. Sinubukan kong kumuha ng impormasyon mula sa loob, pero naging maingat sila. Doña Severina is a master of covering her tracks. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo. Ang pamilya De Castro ay hindi lamang magnanakaw ng dangal.
Sila ay mga mamamatay tao. Ang utang na loob na ipinamukha nila sa akin sa loob ng 10 taon ay ang pinakamalaking insulto sa alaala ng aking ama. I will make them pay, Isaac. Sabi ko, ang aking mga kamay ay nakakuyom na ngayon. Lahat sila. Sisiguraduhin kong bawat segundo ng pagdurusa ng ama ko ay babalik sa kanila ng 100 ulit. Tumalikod ako at muling hinarap ang malaking bintana. Ang lungsod sa ibaba ay nagsisimula nang magliwanag sa paglubog ng araw, ngunit para sa akin, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang aking plano ng paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay magiging isang personal na digmaan. Ngunit habang tinitignan ko ang pocket watch sa aking kamay, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Sa loob ng takip nito, may isang maliit na ukit na tila mga inisyal ng isang pangalan. Hindi ito pangalan ng aking ama at hindi rin ito pangalan ng sinumang De Castro. Ang inisyal ay nakasulat sa isang dekoratibong paraan, V.S. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Veronica Salcedo? O baka may iba pang taong hindi ko pa nakikilala? Ang misteryong ito ay tila isang mahabang sinulid na humihila sa akin patungo sa isang mas malalim at mas mapanganib na sikreto. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng relong ito bago ito mapunta sa kamay ng aking ama? Ang 2 titik na nakaukit sa loob ng takip ng relong iyon, ang VS, ay tila mga uod na dahan-dahang gumagapang sa aking paningin, nagiiwan ng malapot at malamig na bakas ng takot. Ang bawat kurba ng pagkakaukit ay tila isang mapanuring mata na humuhusga sa aking kawalan ng alam. Sa loob ng 10 taon, hawak ko ang relong ito bilang simbolo ng aking pangungulila. Hindi ko alam na ito pala ay isang piping saksi sa isang krimeng hindi ko man lang naisip na posible. Mirelda, bakit tila nakakita ka ng multo? Ang boses ni Isaac ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapos sa aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na pilit akong hinahila pabalik sa realidad mula sa malalim na dagat ng aking kalituhan. Tingnan mo ito, Isaac. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig gaya ng mga dahon sa gitna ng bagyo. Iniharap ko sa kanya ang loob ng pocket watch. Ang liwanag mula sa malaking chandelier ng boardroom ay tumama sa gintong ibabaw nito na nagbigay ng isang nakasisilaw na kislap sa mga inisyal. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Isaac. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay naningkit. VS? Ulit niya. Ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng panganib. Veronica Salcedo? Pero 10 taon na ang nakalilipas, si Veronica ay isang hamak na estudyante pa lamang. Paano siya magkakaroon ng kinalaman sa makinarya ng barko ng iyong ama? Iyon din ang iniisip ko. Sagot ko habang dahan-dahang isinasara ang takip ng relo. Ang mahinang tunog ng paglapat ng metal sa metal ay tila isang tuldok sa isang kabanata ng aking buhay na akala ko ay tapos na. Pero hindi ba't si Veronica ang laging nasa tabi ni Doña Severina? Siya ang utak sa likod ng mga legal na dokumento ng mga De Castro. Paano kung ang koneksyong ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala natin? Tumingin ako kay Attorney Santos na seryosong nakikinig sa aming usapan. Attorney, kailangan nating balikan ang lahat ng records ng Salcedo family. Hindi lang si Veronica. Sino ang mga magulang niya? Ano ang ugnayan nila sa pamilya Valmonte bago pa man pumasok ang mga De Castro sa eksena? Gagawin ko po yan agad, Chairman. Tugon ng abogado nang may matinding katapatan. Pero sa ngayon, kailangan nating mag-ingat. Ang pagkakakulong ni na Carlos at Veronica ay simula pa lamang. Siguradong gagawa ng paraan si Doña Severina upang protektahan ang kanyang sarili. Lalo na ngayong alam na nating hindi lang pagnanakaw ang kasalanan nila. Ito ang aking golden moment sa gitna ng namumuong panganib
Dahan-dahan kong inilapit ang pocket watch sa aking ilong. Amoy luma, amoy dagat, at may bahagyang bango ng tabako, ang paboritong amoy ng aking ama. Sa isang sandali, tila naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ko, ang kanyang malakas na tawa na dati ay nagbibigay ng kulay sa aming tahanan. Ang relong ito ay hindi lamang basta gamit. Ito ang kanyang huling mensahe para sa akin. Isang mensaheng kailangan kong bigyang linaw upang tuluyan siyang makapagpahinga sa kapayapaan. Nang maglakad kami ni Isaac patungo sa elevator, ang katahimikan sa pagitan namin ay punong-puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang bawat palapag na binababa ng elevator ay tila pagbaba rin ng aking kalooban sa isang mas madilim na bahagi ng aking nakaraan. Mirelda, anuman ang matuklasan natin, hinding-hindi kita iiwan, sabi ni Isaac habang nakatingin sa refleksyon namin sa makintab na pader ng elevator. Hahantong tayo sa katotohanan, kahit gaano pa ito kapait. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngangiting puno ng pasasalamat, ngunit may kaakibat na lungkot. Salamat, Isaac, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka ang katotohanang hinahanap ko ay mas masakit pa kaysa sa 10 taon kong pagtitiis sa mga De Castro. Paglabas namin ng gusali, ang ulan ay tumitila na, ngunit ang langit ay nananatiling madilim at makulimlim. Sumakay kami sa sasakyan ni Isaac at habang binabagtas namin ang kalsada ng Makati, napansin ko ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa amin mula sa Valmonte Tower. Ang bawat pagliko namin ay sinusundan nito ng may saktong distansya, tila isang aninong hindi mo matakasan. Isaac, may sumusunod sa atin. Mahina kong sabi. Ang aking puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Tumingin si Isaac sa rearview mirror. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Alam ko, manatili kang kalmado, Mirelda. Hindi nila tayo sasaktan sa gitna ng maraming tao. Ngunit habang papasok kami sa isang mas madilim na bahagi ng kalsada patungo sa aking tinutuluyang hotel, ang itim na sasakyan ay biglang bumilis. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa aming loob na nagdulot ng isang nakasisilaw na puting liwanag sa aming paligid. Sino ang nagmamaneho ng sasakyang yon? Si Doña Severina ba? O baka ang tunay na may-ari ng mga inisyal na VS na hindi pa natin lubos na kilala? Ang misteryo ng aking ama ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara sa akin. At sa bawat segundong lumilipas, ramdam ko ang panganib na naghihintay sa bawat kanto ng aking bagong buhay. Ang bawat pagpikit ng aking mga mata ay tila nagpapakita ng nakasisilaw na liwanag mula sa headlight ng sasakyang nasa aming likuran. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa aking lalamunan. Isang marahas na ritmo na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang aking mga kamay na nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng aking damit ay nanlalamig at nanginginig. Sa loob ng sasakyan ni Isaac, ang hangin ay naging mabigat at tuyo. Bawat hininga namin ay tila may kasamang kaba. Mirelda, kumapit ka ng mabuti. Ang boses ni Isaac ay nanatiling kalmado, ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang panga. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay tila mga bakal na nakakapit sa aming tadhana. Ang pagbilis ng takbo ng aming sasakyan ay nagdulot ng pag-ikit ng mga gulong sa aspalto na naglikha ng isang kakaibang init at amoy ng nasusunog na goma na humalo sa malamig na hangin ng gabi. Lumingon ako sa likod. Ang itim na sasakyan ay tila isang aninong hindi mapagod, isang maninila na matiyagang naghihintay sa kanyang biktima. Ang bawat pagliko ni Isaac sa mga madidilim na eskinita ng Makati ay sinusundan nito ng walang kabigalan. Ang kislap ng mga ilaw ng lungsod na dumadaan sa aming bintana ay tila mga lumalabo at mabilis na alaala ng aking nakaraan. Ito ang aking golden moment sa gitna ng panganib.
Sa gitna ng mabilis na pagmamaneho, dahan-dahang binitawan ni Isaac ang isang kamay sa manibela at hinawakan ang aking nanginginig na kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagdala ng panandaliang kapanatagan sa aking buong pagkatao. Tumingin siya sa akin sandali. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangako na hinding-hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa akin. Mirelda, look at me. Bulong niya sa wikang Taglish. Trust me, okay? Hindi kita pababayaan. We will get through this. Tumango ako, kahit na ang aking puso ay tila sasabog na sa kaba. Sa sandaling iyon, ang aking takot ay napalitan ng isang malalim na pagtitiwala sa lalaking ito na 10 taon ko pa lang hindi lubos na kilala. Ang bawat segundong magkahawak ang aming mga kamay ay tila isang panalangin na nahanap na ang kanyang kasagutan. Biglang pinihit ni Isaac ang manibela patungo sa isang maliit at maliwanag na gasolinhan. Ang biglaang paghinto ng aming sasakyan ay nagdulot ng pag-uga ng aming mga katawan. Ang itim na sasakyan ay huminto rin ilang metro ang layo mula sa amin. Ang pintuan nito ay dahan-dahang bumukas at isang figura ng isang babae ang lumabas. Hindi siya si Veronica. Ang babaeng lumabas ay mas matanda. Suot ang isang marangyang belo na itim na tila nagtatago sa kanyang mukha mula sa mga ilaw ng gasolinahan. Naglakad siya patungo sa amin nang may marahang hakbang. Ang bawat pagtapak niya sa semento ay tila may dalang bigat ng isang madilim na lihim. Bumaba si Isaac at humarang sa harap ko. Handang protektahan ako sa anumang oras. Binaba ko ang bintana ng sasakyan. Ang aking mga mata ay nakatuon sa babaeng papalapit. Nang itinaas niya ang kanyang belo, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang kanyang mukha ay pamilyar. May mga linyang katulad ng sa aking ama, ngunit may mga mata na puno ng pait at pagsisisi. Victoria Salcedo, bulong ni Isaac. Ang kanyang boses ay puno ng pagkagulat. Ang babae ay huminto sa tapat ng aming sasakyan. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang isang patak ng luha na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Ang inisyal sa relo, VS, ito ang kanyang pangalan. Siya ang kapatid ni Veronica na matagal nang ibinalitang pumanaw na sa isang aksidente, ang babaeng lihim na minahal ng aking ama bago siya ikasal sa aking ina. Mirelda, ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng mga sirang kampana. Kailangan mong malaman ang katotohanan bago ka patuluyang malunod sa mga kasinungalingan ng mga De Castro. Ang relong hawak mo, hindi yun regalo ng iyong ama. Iyon ay isang babala. Dahan-dahang inabot ni Victoria ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Ang katarungan para sa iyong ama ay hindi matatagpuan sa mga dokumento ng bangko. Matatagpuan ito sa ilalim ng dagat, sa lugar kung saan itinago nila ang huling piraso ng ebidensya ng kanilang pagtataksil. Bago pa kami makapagtanong, mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Ang mabilis na pag-alis ng kanyang sasakyan ay nag-iwan ng isang makapal na usok sa hangin. Naiwan kaming nakatayo doon. Ang susi sa aking kamay ay tila naging kasing bigat ng isang bundo. Sino ba talaga si Victoria Salcedo sa buhay ng aking ama? At anong ebidensya ang nakatago sa ilalim ng dagat na kayang sumira hindi lamang sa mga De Castro, kundi pati na rin sa alaala ng pamilyang pinakamamahal ko? Ang bawat sagot na aking nahanap ay tila nagbubukas ng 10 pang mga tanong. At sa bawat hakbang ko patungo sa katarungan, ramdam ko na ang katotohanan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa aking inaakala. Ang maliit na susi na nakapatong sa aking palad ay tila naging kasing bigat ng isang bulto ng bakal. Ramdam ko ang lamig ng metal na dumidikit sa aking balat. Isang pakiramdam na tila nanunuot hanggang sa aking mga buto. Nakatayo pa rin ako sa gitna ng gasolinahan. Ang bango ng gasolina at basang semento ay humahalo sa amoy ng ulan
na tila ayaw pa ring tumigil sa pagpatak. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang marahas na paghampas ng martilyo sa aking dibdib. Bawat isa ay may dalang tanong na wala pang kasagutan. Dahan-dahang lumapit sa akin si Isaac. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang semento ay tila isang marahang ritmo ng proteksyon. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na maging kanlungan ko sa gitna ng bagong impormasyong ito. Nang maramdaman ko ang kanyang mainit na palad na dahan-dahang pumatong sa aking balikat, doon ko lang naramdaman na muling bumalik ang hininga sa aking baga. Mirelda, kailangan nating umalis dito. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na bulong sa gitna ng malupit na gabi. Hindi ligtas na manatili pa tayo sa kalsadang ito. Ang mga Salcedo, ang pamilyang ito ay mas malalim pa ang ugat kaysa sa inaakala natin. Sumakay kami muli sa sasakyan. Ang mahinang ugong ng makina ay nagbigay ng isang pamilyar na tunog ng pag-alis. Ngunit ang pakiramdam ko ay tila nakatali pa rin ako sa lugar kung saan naglaho ang sasakyan ni Victoria Salcedo. Habang binabagtas namin ang madilim na kalsada, tinitigan ko ang susi sa aking kamay. May maliit itong ukit ng isang numero. Ang numerong tila isang coordinates sa gitna ng malawak na karagatan ng aking kalituhan. Ito ang aking golden moment sa gitna ng pagdududa. Sa loob ng sasakyan, habang ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na dumadaan sa aming bintana na tila mga malalabong gunita, dahan-dahang inabot ni Isaac ang aking kabilang kamay. Ang kanyang mga daliri ay pumasok sa pagitan ng aking mga daliri. Isang mahigpit na pagkakahawak na tila nagsasabing hindi ako mag-isa sa labang ito. Sa sandaling iyon, ang takot ko ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang init. Tumingin ako sa kanyang profile. Ang matuwid niyang panga, ang seryosong tingin sa kalsada, at ang pag-aalalang bakas sa kanyang mukha. Sa loob ng 10 taon ng aking pagdurusa sa mga De Castro, siya pala ang anghel na hindi ko nakita dahil sa sobrang pagtingala ko sa maling tao. Victoria Salcedo, siya ang babaeng laging binabanggit ni Papa sa kanyang mga huling sulat bago siya mawala. Bulong ko, ang aking boses ay basag at puno ng pait. Akala ko ay business partner lang siya, pero bakit tila may higit pa? Bakit ang relo ni Papa ay may inisyal niya? At bakit niya sinabing babala iyon? Ang relong iyon ay hindi basta gamit, Mirelda. Tugon ni Isaac habang pinipihit ang manibela patungo sa isang mas tago at ligtas na lugar. Kung iyon ay babala, ibig sabihin ay alam ng tatay mo na may panganib na darating. At ang susing ito ang magbubukas sa katotohanang pilit na ibinaon sa ilalim ng dagat. Huminto kami sa tapat ng isang lumang warehouse malapit sa Pantalan, ang lugar kung saan dating nakadaong ang mga barko ng Balmonte. Ang amoy ng alat at kalawang ay sumalubong sa amin. Isang pamilyar na amoy na nagdala sa akin pabalik sa aking kabataan. Ang bawat marahang paghampas ng alon sa mga poste ng Pantalan ay tila isang malungkot na paalala ng trahedyang nagpabago sa aming lahat. Bumaba kami at naglakad patungo sa dulo ng pier. Sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na poste ng ilaw, itinuro ni Isaac ang isang maliit na marker sa tubig. Diyan, Mirelda. Diyan lumubog ang huling pag-asa ng mga De Castro na kontrolin ang Balmonte. At diyan din nakabaon ang huling hininga ng iyong ama. Inilabas ko ang susi. Sa gitna ng kadiliman, tila may isang munting kislap ang lumabas mula sa metal nito. Ngunit bago pa kami makakilos, isang anino ang gumalaw sa may gilid ng mga container. Ang marahang tunog ng pag-apak ng sapatos sa bakal ay naging sanhi ng mabilis na pagtayo ng balahibo sa aking batok. Huli na kayo, Mirelda. Ang boses na yon ay hindi nagmumula kay Victoria. Isa itong boses na puno ng kapangyarihan at lason. Isang boses na kabisado ko ang bawat tono. Lumingon kami at doon, sa gitna ng kadiliman,
Nakatayo si Doña Severina. Hindi siya nakasuot ng kanyang marangyang robe. Suot niya ang isang formal na itim na trahe de gala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang hawak ang isang maliit na remote control. Ang kanyang muka ay tila isang bunggo na dahan-dahang lumilitaw sa dilim. Akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa boardroom? Ang kanyang boses ay tila isang mahinang hagupit ng latigo. Ang pamilyang De Castro ay hindi sumusuko nang walang kasama sa hukay. Kung hindi namin makukuha ang Valmonte, walang makakakuha nito. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang mga pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng mga poste ng pantalan. Ang bawat ilaw ay tila isang mata ng demonyong naghihintay ng hudyat. Sa isang iglap, ang katarungang hinahanap ko ay naging isang bitag na maaring maging huling hantungan namin ni Isaac. Ano ang nakatago sa ilalim ng dagat na gustong-gustong pasabugin ni Doña Severina? At kaya ko bang isakripisyo ang huling piraso ng alaala ni Papa para lamang sa aming kaligtasan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang pagsabog na dudurog hindi lamang sa pantalan, kundi sa lahat ng katotohanang pinaghirapan kong buuin. Ang bawat pagpikit ng maliliit at pulang ilaw sa ilalim ng mga poste ng pantalan ay tila isang malupit na pagbilang ng aming huling hininga. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng marahang hampas ng alon sa mga kinakalawang na bakal. Isang tunog na tila nagpapaalala sa akin na ang katarungang matagal kong hinangad ay maaring maging mitya ng aking sariling libingan. Ang amoy ng alat at ulan ay humahalo na ngayon sa amoy ng kuryente at panganib na nagpapatigas sa bawat hibla ng aking katawan. Nakatayo si Doña Severina sa tapat namin. Ang kanyang itim na trahe ay sumasayaw sa hangin, gaya ng mga pakpak ng isang ibong mandaragit. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pekeng kabanalan, ay dahan-dahang nagbabago sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagitan ng baliw na galit at desperasyon. Ang remote control na hawak niya ay tila naging isang makapangyarihang Diyos na nagdidikta sa aming bukas. "You think you're so smart, Mirelda?" Ang boses ni Doña Severina ay tila isang mahinang hagupit ng latigo na dumadaplis sa aking pandinig. "Akala mo ba ay papayag akong mabulok sa kulungan kasama ang aking anak? Ang pamilya de Castro ay itinayo sa dugo at sakripisyo. At hindi ko hahayaang isang hamak na katulong na gaya mo ang magpabagsak sa aming kaharian. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ring maiiwan sa iyo." Naramdaman ko ang pagigting ng mga balikat ni Isaac sa aking tabi. Dahan-dahan niyang iniharang ang kanyang katawan sa harap ko. Isang tahimik na panunumpa ng proteksyon na tila nagbibigay ng init sa gitna ng aking nanginginig na kalamnan. Ang bawat paghinga ni Isaac ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga daliri ni Doña Severina na nakapatong sa nakakatakot na buton. "Bitawan mo yan, Severina." Ang boses ni Isaac ay mababa at puno ng panganib, kasing talim ng isang balisong. "Hindi mo na maibabalik ang lahat sa pamamagitan ng karahasan. Ang pulisya ay papunta na rito. Tapos na ang laro niyo." Isang mapait at tuyong tawa ang lumabas sa mga labi ni Doña Severina. Isang tunog na walang bakas ng saya, kundi puno ng pait. "Ang laro? Ang laro ay nagsimula pa nung gabing piliin ng iyong ama, Mirelda, na unahin ang kanyang lintek na prinsipyo kaysa sa aming kasunduan. Alam mo ba kung bakit siya kailangang mawala? Dahil nalaman niya ang tungkol sa ugnayan namin ni Victoria Salcedo. Nalaman niya na ang Valmonte Holdings ay ginagamit namin upang itago ang aming mga ilegal na transaksyon. Pinili niyang maging bayani, kaya pinili naming gawin siyang biktima." Ang bawat salita niya ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa aking puso. Ang katotohanang ang aking ama ay namatay dahil sa kanyang katapatan ay nagdulot ng isang matinding hapdi. Ngunit ang mas masakit ay ang malamang
Ang mga taong tinuring kong pamilya ang siyang pumatay sa kanya. Ang galit na kanina lamang ay maliit na ningas, ay naging isang dambuhalang apoy na nagpapainit sa aking mga ugat. Ito ang aking golden moment sa gitna ng hapdi at takot. Dahan-dahan kong kinuha ang pocket watch mula sa aking bulsa at itinaas ito upang makita ni Doña Severina. Ang ginto nito ay kumislap sa ilalim ng buwan, tila ba nagbibigay ng sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang relong ito ay hindi babala para sa akin, Severina. Ang aking boses ay naging matatag, walang bakas ng takot. Ito ay hatol para sa inyo. Akala nyo ba ay ang susing ito lang ang hawak ko? Ang lahat ng ebidensyang hinahanap nyo ay nasa kamay na ni Attorney Santos. Sabog man ang pantalan na ito, ang inyong mga kasalanan ay nakatatak na sa kasaysayan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Severina. Ang kanyang panga ay nanginig at ang pagkakahawak niya sa remote ay tila mas lalong humigpit. Sa sandaling iyon, ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng nadurog na nag-iwan ng isang matandang babaeng takot sa sarili niyang anino. Magsisinungaling ka hanggang sa huli. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumitlag sa hangin. Kung mamamatay ako, sasama kayo sa akin sa ilalim ng dagat na ito. Mabilis na tumakbo si Isaac patungo sa kanya. Isang mabilis na pagkilos na naglalayong agawin ng aparato. Ngunit bago pa siya makalapit, naramdaman ko ang marahang pagyanig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Ang bawat pulang ilaw na nakakabit sa mga poste ay biglang naging mabilis ang pagpikit, tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit ng huminto. Isaac, huwag! Sigaw ko. Ang aking boses ay nalunod sa matinding takot para sa kanyang buhay. Ang daliri ni Doña Severina ay bumaba sa buton nang may kasamang huling sumpa ng paghihiganti. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang biglang sumabog mula sa ilalim ng tubig, na nagdulot ng isang dambuhalang alon na tila kakain sa buong pantalan. Ramdam ko ang paghila sa akin ni Isaac patungo sa sahig. Ang kanyang katawan ay naging isang panangga sa gitna ng lumilipad na mga pira-pirasong bakal at semento. Ang huling nakita ko ay ang pagbagsak ni Doña Severina sa kailaliman ng dagat. Ang kanyang itim na damit ay tila isang aninong nilalamon ng kawalan. At sa gitna ng init ng pagsabog at lamig ng tubig na humahampas sa amin, isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang unti-unting dumidilim ang aking paningin. Ito na ba ang katapusan ng aking paghahanap sa katarungan? O ito ang simula ng aking paglaya sa isang paraang hindi ko kailanman inakala? Ang mapuputing kisame ng silid sa ospital na tila naging canvas ng aking panibagong buhay ang unang bumati sa aking paningin. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin mula sa aircon ay naging hudyat na hindi pa tapos ang aking oras sa mundong ito. Ramdam ko ang matinding panghihina ng aking katawan. Ang bawat bahagi ng aking balat ay tila may kasamang kirot. Ngunit ang sakit na dati ay nakabaon sa aking puso ay tila dahan-dahang naglalaho. Pinalitan ng isang hindi maipaliwanag na gaan ng loob. Sa tabi ng aking kama, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Isaac, na may mga benda sa kanyang braso at bahagyang sugat sa kanyang noo, ay mahimbing na natutulog habang nakaupo sa isang silya. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa aking palad, tila ba natatakot siyang muli akong mawala sa gitna ng usok at apoy. Ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib sa bawat paghinga ay naging isang payapang musika sa aking pandinig. Ito ang aking golden moment ng kaligtasan. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking mga daliri upang haplusin ang kanyang kamay. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang emosyong hindi kayang bayaran ng anumang yaman, ang wagas na kagalakan at pasasalamat.
Walang salitang lumabas sa aming mga labi. Tanging ang matagal na pagtititigan na punong-puno ng pangako at pag-unawa. Gising ka na! Bulong ni Isaac. Ang kanyang boses ay basag at puno ng emosyon. Salamat sa Diyos, Mirelda. Akala ko ay tuluyan na tayong nilamon ng dagat. Nasaan sila? Mahina kong tanong. Ang aking lalamunan ay nanunuyo pa rin. Pumasok si Attorney Santos sa silid. Bit-bit ang mga dokumentong magtatapos sa madilim na kabanata ng aking buhay. Chairman, ligtas na po ang lahat. Si Doña Severina ay nakaligtas sa pagsabog, ngunit kasalukuyang nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga awtoridad sa kabilang ward. Ang kanyang mga binti ay hindi na muling makakalakad dahil sa pinsalang natamo niya. Si Veronica at Carlos naman ay formal ng kinasuhan ng multiple counts ng fraud at ngayon ay nasa loob na ng piitan habang naghihintay ng sentensya. Isang linggo makalipas ang trahedya sa Pantalan, hinarap ko ang huling multo ng aking nakaraan. Sa loob ng visitation room ng kulungan, naupo ako sa harap ng isang salaming naghihiwalay sa akin at kay Carlos. Wala na ang kanyang marangyang suit at ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay walang ibang bakas kundi ang matinding pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Mirelda, please, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Carlos, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Ginamit lang ako ni Mama. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Mahal kita, Mirelda. Mahal na mahal kita. Tinitigan ko siya ng matagal. Iniisip ang lahat ng sampal at pangungutya na tiniis ko sa loob ng 10 taon. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ko ay awa. Awa para sa isang lalaking hindi natutong maging tao dahil sa kanyang sariling kasakiman. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Carlos. Ang pag-ibig ay hindi nanggagamit. Ang aking boses ay matatag. Walang bakas ng panginginig. Pinalaya kita noong gabing sinampal mo ako sa harap ng lahat. At ngayon, tatapusin ko na ang lahat ng ugnayan natin. Dahan-dahan kong inilabas ang mga dokumento ng divorce at ang pagpapawalang bisa sa ating kasal. Sa harap ng kanyang mga mata, pinirmahan ko ang aking pangalan, hindi bilang si Mirelda de Castro, kundi bilang si Mirelda Valmonte. Ang tunog ng ballpen sa papel ay tila isang huling pagputol sa mga tanikalang nagtali sa akin sa loob ng 1 dekada. Wala ka ng utang sa akin at wala na rin akong utang sa'yo. Sabi ko habang tumatayo. Ang utang na loob na sinasabi nyo, bayad na yon sa lahat ng luhang inubos ko sa bahay nyo. Maging malaya ka na sa iyong mga kasalanan, Carlos, dahil ako ay malaya na mula sa iyo. Habang naglalakad ako palabas ng kulungan, ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha. Ang bawat hakbang ko sa labas ng gusaling iyon ay tila isang paglipad patungo sa isang bagong bukas. Sa dulo ng kalsada, naghihintay si Isaac sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi siya nagmamadali, hindi siya namimilit. Nakatayo lang siya doon, isang tapat na bantay ng aking kalayaan. Ang hustisya ay nakamit na, hindi lamang sa batas, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Ang pamilya de Castro ay nawalan ng lahat, yaman, dangal, at kapangyarihan. Ngunit ako, nahanap ko ang pinakamahalagang bagay na nawala sa akin sa loob ng maraming taon, ang aking sarili. 1 taon ang mabilis na lumipas, at ang simoy ng dagat sa Cebu ay tila isang banayad na kamay na nagpahid sa huling bakas ng pait sa aking puso. Ang bawat hampas ng asul na alon sa mapuputing buhangin ng Pampang ay nagdadala ng isang himig ng kapayapaan, malayo sa ingay at gulo ng Makati na dati ay naging kulungan ng aking kaluluwa. Dito, sa ilalim ng malawak at maliwanag na langit, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng aking pagkatao. Hindi bilang isang tagapagmana at lalong hindi bilang isang alila, kundi bilang isang babaeng malaya. Ang Valmonte Foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso
ay naging sentro ng aking bagong buhay. Sa bawat kwento ng sakit at pag-asa na aking naririnig mula sa mga babaeng tinutulungan ko, tila muling nabubuo ang mga pira-pirasong bahagi ng aking sarili. Ang pagtulong sa kanila na mahanap ang kanilang sariling lakas ay naging pinakamabisang gamot sa aking mga nakaraang sugat. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina na nakaharap sa dagat, nakatanggap ako ng isang maikling ulat mula kay Attorney Santos tungkol sa pamilya De Castro. Ang mansyon sa Makati ay tuluyan ng na-foreclose at ngayon ay isa ng abandonadong gusali. Si Carlos ay nagtatrabaho na bilang isang ordinaryong clerk sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki. Si Doña Severina naman ay nananatili sa isang maliit at simpleng apartment, inaalagaan ng isang malayong kamag-anak habang nakaratay sa kanyang wheelchair at binibilang ang mga araw ng kanyang pag-iisa. Naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga. Hindi na galit ang nananalatay sa aking mga ugat, kundi isang tahimik na pagtanggap. Napatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagbitaw sa puot ang huling susi na nagbukas sa aking tunay na kalayaan. Ito ang aking golden moment sa dulo ng aking paglalakbay. Habang naglalakad ako sa dalampasigan sa oras ng dapit hapon, ang langit ay nagkulay kahel at lila, tila isang obra maestrang ipininta para sa aking bagong simula. Narinig ko ang pamilyar na tinig ng isang magtataho sa malayo. Ang kanyang marahang tawag ay sumasabay sa huni ng mga ibon. "Mirelda!" Lumingon ako at nakita ko si Isaac na naglalakad patungo sa akin. Bit-bit ang 2 baso ng mainit at umuusok na taho. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng lumulubog na araw at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng katapatan na kailanman ay hindi nagbago. Lumapit siya at inabot ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangakong hinding-hindi na ako muling lalamigin sa gitna ng unos. "Ang ganda ng sunset, di ba?" Bulong ni Isaac sa wikang Taglish habang magkatabi kaming nakaupo sa isang malaking troso sa buhanginan. "Mas maganda ang pakiramdam ng pagiging malaya, Isaac," sagot ko habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang balikat. Ang amoy ng matamis na arnibal at sago ay humahalo sa alat ng dagat. Isang simpleng kaligayahan na hindi kayang tapatan ng anumang handaan sa Makati. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang huling aral ng aking buhay, ang utang na loob, ay hindi dapat maging tanikala na dudurol sa iyong dangal. Ang tunay na pasasalamat ay ibinibigay ng malaya, hindi sa pilitan. At ang pinakamahalaga, ang tunay na pag-ibig ay hinding-hindi magpapaluhod sa iyo upang ikaw ay mahalin. Sa halip, ito ang magtuturo sa iyo kung paano tumayo ng matuwid at lumakad ng may taas noong pagmamalaki. Ang huling sulyap ko sa relong pocket watch ng aking ama, na ngayon ay maayos na at muling tumitibok ang mga kamay, ay nagpaalala sa akin na ang oras ay muling nagsimula para sa akin. Wala ng VS na magdadala ng takot. Tila ba ang nakaraan ay naging isang malalim na dagat na lang na payapang nananahimik sa ilalim ng buwan. Kasama si Isaac sa aking tabi, alam kong ang bawat bukas ay puno ng liwanag. Nahanap ko na ang aking kapayapaan, nahanap ko na ang aking tahanan, at higit sa lahat, nahanap ko na ang tunay na Mirelda na matagal nang nagtago sa likod ng isang marangyang apelyido.